Bago pa ang alegasyong kapalitan umano siya ng text message ng Pangulo ukol sa kickback sa flood control projects, binanggit na rin si dating Undersecretary Adrian Bersamin ni dating Congressman Zaldi Co. Si Bersamin umano ang nagkumpirma kay Co na utos ng Pangulo na magsingit ng 100 billion pesos sa 2025 budget. Nakatutok si Ivan Mayrina. Muling lumutang ang pangalan ni dating Undersecretary Adrian Bersamin, apo sa pamangkin ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin, sa usapin ng pagkakasangkot umano ng Pangulo sa katiwalian. Pagbubunyag ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, nakita umano niya ang record sa palitan ng mensahe sa pagitan ng Pangulo at ng nakababatang Bersamin sa pagitan ng December 2024 at July 2025. Batay umano rito, tumanggap ang Pangulo ng kickback mula sa mga maanumalyang flood control project. Agosto ng 2023 na magsilbi sa Governing Board ng Manila International Airport Authority o MIAA si Assistant Secretary Adrian Bersamin. July 2025, nang italaga siya bilang Undersecretary at Hepe ng Presidential Legislative Liaison Office o PLLO. Alam mo, dito ka magtataka. Dito mo makukonfirm na itong si Soto at itong si Lacson, tuta talaga ni Marcos yan. Binanggit na yan ilang beses, yung pangalan ni Yusek Bersamin. Anong ginawa ni Lacson? Wala. Hindi man lang pinatawag. Hindi man lang, alam mo yon, akin, again, let's give the benefit of the doubt dito sa tao na ito. To be fair, okay, let's give the benefit of the doubt sa tao na ito. Pero ilang beses nang binanggit yan. Tang ina, Lacson, ba't hindi mo ipatawag yan sa Blue Ribbon? Ang dami mong pinapatawag na walang kwenta. Nakatakip pa mga lintik na muka. Eto, lantarang binabanggit ang paulit-ulit, ayaw mong ipatawag. Halatang pinagtatakpan ninyo si Marcos. Ilang araw lang yan bago ang ikaapat na State of the Nation address ng Pangulo Mahiya naman kayo. Kaya rin. na nagpagulong sa investigasyon sa flood control scandal. Pero sa kainitan ng issue, idinawit ni dating Congressman Zaldi Co sa isang video sinoy Yusek Bersamin na siya umano nagkumpirma sa kanya ng utos umano ng Pangulo na magsingit ng 100 billion pesos sa 2025 budget. Agoy! Nagbigay pa nga umano si Bersamin ng listahan ng mga proyekto na galing umano mismo sa Pangulo. Pero ayon kay Senador Panfilo Lacson, base naman anya sa salaysay sa kanya ni DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, ginamit lang ang pangalan ng Pangulo rito. Yon. Si Undersecretary Yun Bersamin. na lang ang palusot niya eh. Hindi, sinabi naman ginamit lang yung pangalan. Di ba? O ba't ka naniwala? Di ba? Kahit sinong matinong investigador, may utak na investigador, hindi porket sinabi nito, ginamit lang yung pangalan ko. Eto, inano. Si Revilla nga eh. Binanggit ni Bernardo. Inakusahan ni Bernardo. Ano ginagawa ninyo? Kinundi na ninyo porket nilaglag yan. Porket yung mga anak hindi bumoto for impeachment ni VP Sara. Nilaglag ninyo. Tapos, isipin nyo hindi nyo nga inimbitahan, hindi nyo inimbestigahan, pero nandun sa draft resolution ninyo, napakasuhan. Ito, binanggit ng ilang beses. Tapos, sinabi lang, hindi kasali yan. Hindi, ginamit lang yung pangalan ni Marcos. Ba't hindi nyo pinatawag? Sana man lang tinanong ninyo, inimbestigahan ninyo kung nagsisinungaling o hindi. To be fair, hindi yung kung ano is pasok dun sa kwento ninyo, yun lang ang iimbitahan ninyo. Yun lang ang akusahan ninyo, yung pasok lang sa kwento ninyo. Pero yung sa madadamay na si Romualdez, madadamay na si Bongbong Marcos, ayaw nyo nang imbitahan. Anong katarantaduhan niyan, Lacson? At si Education Undersecretary Trijib Olivar lang daw ang nakinabang dito. Muli naming hininga ng pahayag si Undersecretary Adrian Bersamin sa pamamagitan ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Ayan nga eh, naglahong parang bula eh. Hindi nyo inimbitahan. Yung tatlong nag-resign na sekretary na binanggit, bakit hindi nyo inimbitahan? Putang, lokohan to eh. Pero hindi pa kanya ito sasagot o magbibigay ng reaksyon sa ngayon. Pero nangako nakatatandang Bersamin na sasagutin ng apo ang mga alegasyon sa takdang panahon.
Dati nang itinanggi ni Bersamin at ni Olivar ang mga aligasyon. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Di ba? O ito, panoorin nyo to ha. Makikita ninyo yung a little bit story about this text message, di umano, allegedly, ni Bongbong Marcos mismo ha. Ni Bongbong Marcos. Text ni Bongbong Marcos. And joining us this morning is Caloocan 2nd District Representative Egay Erice himself. Good morning, Congressman, and welcome to Morning Matters. Morning, Pauline. Morning. Okay, Congressman, marami po tayong pag-uusapan this morning, but let's start with the supposed text messages between President Marcos and former USEC Adrian Bersamin. You said, Kong, na nakita nyo ito personally, but tell us, what Yes. exactly did you see in these documents and how convincing were they for you? Well, there were exchanges of text messages between the allegedly from the cell phone number of the president. Merong pinakitang number, smart, 0918. Hindi ko na lang matandaan kung ano yung mga kasunod na numbers. At yung isang number din daw na according to Congressman Leguiste from the cell phone of USEC Adrian Bersamin. So pinakita sa amin yung buo, medyo detalyado, which includes also text messages na hindi lang tungkol sa dito sa almost 8 billion, kundi meron ding mga ibang text messages tungkol sa ibang matters. But could you confirm, Congressman, that this number is actually the President's cell phone number, since yung nakita nyo lang po ay parang 0918? Hindi ko alam. Number nga ito ng Presidente. Sasabi ko lang, medyo detailed talaga yung conversation between those two numbers. And according to Congressman Leguiste, got hold of it because USEC Bersamin went to his house to prepare an affidavit after Senator Lacson, chairman of the Blue Ribbon Committee, named the Bersamins as recipients of the Bernardo 8 billion kickback. So, natatakot sila na maging fall guy sila. So, gumawa sila ng affidavit doon sa bahay. Pinakita ni in one instance, pinakita ni Congressman Leguiste yung TV footage nung pagdating ni USEC Bersamin sa kanyang bahay sa Taal, Batangas. And I remember that Representative Tino also mentioned that there was even a supposed text message, Congressman, nung 2 billion peso delivery sa Nara residence. Is this the same address? Pak! Patay ka doon. Nara residence. Pang social yun. Pang Lashalenian yan. Tsaka Chineyan. Nara residence. Na tinutukoy din ni former Congressman Zaldico, where he delivered sa bahay umano ng presidente doon sa Forbes Park na Nara Street din. Wala namang nabanggit na gano'n kasi Nara lang, nakalagay Nara. Okay. Parang ang instruction allegedly ng presidente ay to bring the 2 billion na Nara. Yun lang, parang Nara. Then may binanggit na pangalan, hindi ko na matandaan. So, medyo detalyado talaga. Kaya nga sabi ko na nalulungkot ako dahil pinatay kagad ng Committee on Justice yung impeachment complaint against the president. Samantalang Ayan, isa pa yan. Maano sana maki-question sana, mahuhukay na May imbestiga na, pinatay nila yung impeachment complaint. Sa Rule 3, Section 5 ng aming impeachment rules, yung determination ng sufficiency in substance, dapat simple lang. Kung may allegations o recital of facts, tapos kung may nexus ito dun sa
sa isang impeachment offense. Meron naman, kaya lang pinatay kagad. So hindi nagkaroon ng pagkakataon na may presenta ng makabayan black yung kanilang ebidensya at hindi rin nagkaroon ng pagkakataon para madepensa ng ating This effect is called But in other words, Congressman, personally, would you say na kayo po ay convinced that these screenshots and ledgers and materials are legitimate at it's highly improbable that they were falsified? And do you think Congressman Levista can actually vouch for the authenticity of these documents, or would it still need further verification? Well, kailangan talaga i-verify, pero masyadong detailed yung conversation. At ang sabi sa akin ni Kong Leviste, marami pa hindi pinakita sa akin. And it was shown not only to me, but not only to Congressman Pino, but three other congressmen. In the interest of transparency, Kong, are you willing to publicly release these screenshots, or do you even have a copy po? No. Congressman Leviste didn't give us a copy. Actually, we are asking him to give us a copy. Pero marami siyang Alam mo, minsan talaga nagugulan ako dito kay Leviste. Sorry ha. Pasensya na. Alam ko magaling siya. Minsan tumatayo siya. Siya na nga lang yung tumatayo. Tsaka itong si Barsaga. Pero minsan ang gulo-gulo kasi. Alam mo kaya nakakabwisit at nabibwisit yung ibang tao. Honestly I'm speaking outside. Okay? Ibig sabihin, I'm speaking not kung ako ay hindi Duterte supporter, kung hindi ako anti-Marcos. Ang gulo-gulo niya kasi. Minsan may sasabihin siya, unti-unti pa. Pwede ba, diretsuin mo na lang? Ano ba talaga? Ano yung mga ebidensya mo? Kasi nag-aantay daw sa proper time. Nagpunta ka na ng Senado nung one time Ba't di mo pa binurgal lahat doon? O kung ayaw man nila, magpa-press-con ka, isa-isahin mo. Eto, ang ebidensya, ganito. Nasa sa inyo na, taong bayan, gagalaw ba kayo, kikilos ba kayo, eto na. Hindi yung unti-unti, bukas may iba na naman, may bago na naman. Sa susunod na araw, sasabihin mo, pinabakasyon ka. Kinausap ka ng nanay mo. Lagi na lang ganun Sorry I'm not against you. Okay? Suportado kita sa mga panawagan mo dyan. Pero wag mo nang inuunti-unti kasi yung drama minsan nakakabwisit yan Sa totoo lang, nakakabwisit na. Tuloy. Mga doubts, marami siyang sabi ko nga sa kanya, you have to take the risk. Kung naniniwala ka dyan, yung ginawa, dapat you have to take the risk. Yun ang patok sa kanya. Yes. Kong, what do you know about Undersecretary Adrian Bersamin? How heavily involved is he in these alleged kickbacks, itong mga SOPs? I know his name has already been floated in the hearings doon sa flood control investigation. Pero what do you know about Yusek Bersamin? Wala, hindi ko naman siya. Na-meet ko siya siguro once or twice. Pero alam mo, ang problema kasi, yung investigation mismo ng gobyerno, laging humihinto. For example, ICI. Diba, nakita naman natin, walang pinuntahan. Dahil nagre-resign, hindi napondohan, hindi nabigyan ng mga staff, hindi na suporta ng gobyerno. So, hindi nakapag-imbestiga hanggang mag-resign na yung dalawa. So, yung resignation is, I think, is a form of protest because kung meron lang silang, kung nasuportahan sila, hindi siguro sila magre-resign. Then, suddenly, yung committee on, the Blue Ribbon Committee of Senator Lacson, diba, pinanggit niya si Gumao Bersamin, pero hindi niya pinatawad. Pagkatapos hindi niya na binanggit. Pero sinabi niya, hindi nakarating kay Presidente yung 8 billion, nagpanggap lang ang mga Bersamin, sila ang nakinabang. After that, hininto niya na investigation. So, yun na nga Baka talaga. Tapos ito namang impeachment complaint, may paraan na sana para mailabas yung mga ebidensya, pinatay din kagad. So nakakapagtaka. Pero ako, siyempre, simple lang sinasabi ko, matagal na. 2023, 2024, 2025 national budget. Unprecedented in the history of our country. 1.45 trillion
in insertions, diversions, and amendments na nakalaan para sa mahalagang proyekto ng gobyerno, inilipat para sa mga flood control at mga maanumalyang proyekto. Bakit pinayagan ng Pangulo? Hindi niya na-explain. Bakit siya pumayag? Hindi naman isang taon lang, baka napalustan siya, pero 3 taon sunod-sunod. Yun talaga yun. 3 taon sunod-sunod. Tapos, wala lang. Ano lang, walang substance daw yung impeachment sa kanya. Alam mo, yung mga akusasyon ng mga ilang pinklawan at dilawan at mga loyalistang tanso na sinasabi nila, dapat talaga ma-impeach na yan si VP Sara Duterte para panagutin at sagutin niya mga katanungan. Ang ina, sinagot na ng paulit-ulit, kowa na nga ang sumagot eh. Etong si Marcos, sagutin niya rin bakit niya pinirmahan 3 beses sunod-sunod ang mga korap, budget, mga insertion, allocation, bakit niya pinirmahan? Yan ang dapat niya sagutin. 'Di ba? Kung wala talaga siyang involvement sa allocation, sa insertion, dapat niyang sagutin yan.